In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahon iyon, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, sa gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makikita ka nga ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang kapistahan ni Apostol San Bartolome at sa unang pagbasa sa pahayag at pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa mabuting balita ni Apostol San Bartolome ay nagbibigay diin sa pagkakakilala at pagtawag ni Jesus kay Nathanael na mas kilala bilang San Bartolome. Sa tagpo ng Ebanghelyo, nakita natin ang isang halimbawa ng pagkilala ni Jesus sa ating mga puso at sa ating tunay na pagkatao, kahit bago pa tayo lumapit sa Kanya. Una, pagkilala ni Jesus sa bawat isa sa atin. Nang sinabi ni Jesus kay Nathanael, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Ipinakita niya na kilala niya ang mga puso ng tao bilang mga mananampalataya. Mahalaga na tayo rin ay maging totoo at tapat sa ating pananampalataya. Gaya ni Nathanael, ang pagkilala ni Jesus sa ating kalooban ay isang paalala na ang Diyos ay nakikita ang lahat. At siya ang nagbibigay ng tunay na hustisya at pag-ibig. Pangalawa, ang pananampalataya ni Nathanael. Nang makilala ni Nathanael si Jesus, agad siyang naniwala na si Jesus ang anak ng Diyos at ang hari ng Israel. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pananampalataya
na sa simpleng mga tanda, tayo ay tinatawagan na maniwala at magtiwala sa Diyos. Ang pagtugon ni Natanael sa tawag ng Diyos ay nagpapakita ng kababaang loob at pagtanggap sa katotohanan ni si Jesus ang Mesiyas. Pangatlo, bukas na langit at manhik manaog na mga anghel. Ang pahayag ni Jesus na makikita nila ang bukas na langit at ang mga anghel ng Diyos ay isang pangako ng mas dakilang bagay na darating. Ito ay isang paalaala na ang buhay sa Diyos ay hindi natatapos sa mga simpleng himala o karanasan sa mundo. Hindi, kundi may mga dakilang kaganapan na nag-aabang sa atin. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Sa unang pagbasa mula sa pahayag, ang pananaw sa langit na may 12 pundasyon. Bawat isa ay may pangalan ng 12 apostol. Ay nagpapakita ng mahalagang papel ng mga apostol. Kasama si San Bartolome sa pagtatag ng simbahan. Sila ay naging mga instrumento ng Diyos upang may pakilala si Kristo sa buong mundo. Bilang mga Romano Katoliko, tayo ay hinahamon na maging matapat at matatag sa ating pananampalataya. Tulad ni San Bartolome. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng simpleng pananampalataya na nagbibigay daan sa mas malalim na pagkilala at pagsunod kay Kristo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway laging isipin na ang Diyos ay nakikita at nakakita ng ating mga puso. At tayo ay tinatawagan na maging tapat, mapagpakumbaba at masigasig sa ating pananampalataya. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!